Yan, minaster niya na ho kasi yung pag-iyak eh. Ginalingan niya na yung setup na ganyan. Kanina, ginagawa namin, sasakay sila dyan, turn taking, pupunta sila doon, isushoot nila. Ang problema kasi sa kanya talaga is yung impulse control. Paminsan hindi talaga siya makapag-wait. Kanina kasi, naiinis siya na may waiting. Tapos, naiinis siya na pinag-aantay ko siya. Usually, pagka mga turn-taking activity, kung sino yung pinakamatagal mag-antay, siya yung nauuna. Example, siya, hindi siya madalas mainis. Usually, inuuna ko siya kasi mas gusto ko mas mag-wait yung isa eh. So example, sa part ni Rob, ang goal ko sa kanya is makapag-wait. Ang thing is that, siya yung uunahin ko para maintindihan niya paano mag-wait. Sit down. Okay, Snake, go. Go doon po. At Rob, not you. Need to wait. Go. Nagigets you ho? Pagka ninegate ho natin, nagigets you ho? Pagka may negation na nangyayari, ang unang tendency niya is frustration. Ngayon, mahirap to para sa kanya kasi ang tagal ng waiting eh. Ayun, pero ang maganda sa setup na ganito, yung dynamics na turn-taking, following instructions, especially kapag medyo maganda na awareness ng kid, katulad ng nangyayari sa kanya. Ang weird dito is that kailangan ako rin, medyo maingat ako sa emotions ko. Hindi ako po pwede sobrang galit. Kasi po pwede, yung katulad ng pinapakita ko sa inyo last time, po pwede ko kasi siyang paiyakin just by changing my facial expression. Kahit hindi ako magalit ha, kahit hindi ako mag-tone ng voice, usually, ganun kabilis yung shift niya ng emotions. Kaiba kasi ang mood, magkaiba ang affect. Ang mood is yung general na emotions niya. Example, ngayon, parang masaya tayo, pero deep inside, alam mo na malungkot ka. Ganon. Yung affect, yun yung pinapakita mong facial expression. Yun yung itsura niya ngayon. Yung akin, ang binabago ko lang is yung affect, facial expression ko, yung tono ng boses ko, and so forth. Pero yung general mood ko, hindi ako bad trip, ha? So ngayon, same goes sa kanila. Okay, very good. High five. Ngayon, the fact na nakapag-antay siya, high five. Very good. High five. Good job. Which one do you want? What do you want? Go. Go. Yan, very good. Nakita niyo po yung simpleng maliit na very good mo sa kanya, malaking bagay na agad, yung pagbigay ko agad ng affirmation, usually, iba agad ang nagiging emotions niya. Yes, go. Help kita, help. Ngayon, paminsan kasi na-associate natin yung crying into something bad. Ibig sabihin, feeling natin dahil umiiyak siya, medyo masama na yung ginagawa natin sa kanya. Sit down properly. Pero usually kasi, nagiging way of communication niya lang kasi yun eh. So yan, ganyan ho yung capacity niya. Ibig sabihin yan talaga yung pinakakaya niya. It's just so happen na madalas, hindi tayo maabot dito kasi nagre-respond agad tayo sa frustration. Okay, go. Very good. Okay, go back. Okay, sit down. Okay, up. Oh, wait lang po. Okay, who's next? Put it on the side. May mga ganitong instances. Ibig sabihin, ipipilit yung gusto niya. Alex, get fish. Go, fish. Hindi ikaw po. Fish. Go. Tsaka kung mapapansin niyo yung ginagawa niya, palagi siyang tumitingin bago siya mag-act. Kasi alam niya, at the back of his head, alam niya rin na mali yun eh. Na hindi tama yun. Kaya nga siya, ay, hindi po pwede. Kay Calix yan eh. Calix, put it there. Emotions. Go. Oh, careful. Mauntog ka. Nakita niyo po yung nangyari. Hindi naman siya nauntog ng malakas. Gagawin niya, hahawak siya sa ulo. End up niyan, kung hindi tayo aware, ano yun? Sige na nga. Wag na nga. Usually, ganun na magiging tendency.
But tingnan niyo po, pagbalik ni Calix, tingnan niyo yung frustration niya, ha? Tingnan niyo ho. Para lang maintindihan. Tapos wala nangyari, ha, in between, ha? Wala, hindi ko siya niyakap, hindi ko siya in-affirm. Wala nang pangyayari. Okay na siya. Ayaw niya lang yung idea. Kasi hinawakan niya, tapos hindi ko siya pinagbigyan ulit. So, ganun ulit yon. Ngayon, pagka binigay ko ulit sa kanya yan, tingnan nyo, titigil yan. Okay, what's this? Turtle. Okay, go. Again ha, hindi ko po sinasabi na lahat ng crying, ganito ang dahilan. Pero kasi, specifically sa situation niya, ginagamit niya talagang paraan yung pag-iyak niya. Yung pag-iyak niya. Sige, hindi ikaw. Sorry. Go. Ginagawa niya talagang paraan yung pag-iyak niya para, careful, para medyo makuha niya yung gusto niya. Panoorin niyo siya, ha? Dog and cat. Go. Nakikita niyo ho, tinatry niya na humpigilan sarili niya. Kung ganyan na sinabi kong dog and cat, tapos sinabi niyo, hindi sa'yo yan. Susubok talaga siya. Pero the fact na pinipigilan niya, Calix! Cat po! Cat! Okay. And dog. Oh, go. So, the fact na pinipigilan niya sarili niya, yun yung intervention. Turn-taking, following instruction, waiting time, impulse control. So, usually, doon po tayo papasok. Okay, very good. High five mo siya. High five. Ay, galing niya. Ikaw, what do you want here? What do you want? Okay, very good. Go. Set, go. Ayan. So, di ba ang binanggit ko kanina, pagka mga 2-3 beses na yan siya, kahit napahirapan, quote-and-quote ko siya, kuno, hindi niya na namamalayan kasi naiintindihan niya na yung sitwasyon namin eh. Turn-taking kami. Pagka hindi niya turn, bawal siyang humawak. So ngayon, ganoon ang gagawin niya. Okay, your turn. Get mo yung chicken. Asan ang chicken? Go. Okay, very good. And get the pig. Pig. Okay. Saka kahit napagalitan ko siya ngayon, hindi mo po kukunin. Go. Hindi niya po masyado kasasama ng loob yan. Kasi naiintindihan niya na yung sequence eh. Alam niya na hindi niya turn, so mas kaya niyang tanggapin. So ngayon, pagka naulit ng not yet. Okay, wait natin siya, okay? So yan, okay na mood niya. Medyo goods na kami. O, ayan. Wow! Very good. How about you? What do you want? Whale! Very good! Nagigets niyo po? So, naiintindihan niya. O, sige. Go! Get set. Go. Ayan. So, wala na ho yan. Hindi na siya mababadrip niyan. Kahit natagalan ko pa to, kahit dagdagan ko pa yung duration, kahit hirapan ko pa yung task, hindi naman sobrang hirap ha. Siyempre, hindi naman po pwede yun. Kailangan akma pa rin sa kanya. Okay. O, high five mo si High five mo siya. Okay. O, Calix, your turn. Calix, get the heart. Heart and triangle. Pansinin nyo rin ho siya, ha? Huwag mo pong kuhanin. Sa kanya, yan. Triangle. Okay, ready? Get set, go. Nakikita niyo po yung mga gazes niya na yon kasi inaabangan niya kung pagagalitan ko siya. Kung mapapansin niyo rin ho, palagi akong nakasulyap sa kanya. Ibig sabihin, kasi para maintindihan niya yung structure. Kasi kada kibot niya, pinapansin ko siya. Example, kinukuha niya, pwede ko namang hayaan na lang. Bakit kailangan mo pampansinin pati mga maliliit na bagay? Kasi yun po yung nagbibigay sa kanya ng idea kung ano yung gusto kong mangyari. Ibig sabihin, lahat ng hindi ko pinapagalitan, pwede yon. Example, nagpe-play lang siya, pero nakaupo siya. Pero pansinin mo, pagka tumatayo siya, kinakatch ko agad attention niya. Hindi masyadong matakot na magpagalit, pero kailangan maintindihan niya bakit kayo nagalit. Yan, mukha lang pong paulit-ulit yung activity, pero kung mapapansin niyo, ang tagal niya na nag-aantay, mas nagpa-follow na siya, mas nagko-comply na siya. Minaster niya na ho kasi yung pag-iyak eh. Ginalingan niya na yung setup na ganyan. Who wants to jump? You want to jump? Yes. Yeah. Okay. Ready?
Get set, go, go, go! Kailangan mo talaga medyo nagpe-pay attention tayo kasi pagka hindi, ang una nating papansinin yung crying. Ang galing! Isang snap lang, kaya, parang akala mo, ang galing dumrama, yung talagang luluwa talaga, tapos talagang may kasabay na sipon eh. Kaya talaga akala mo totoong-totoo. Babaliktarin nyo lang, siya muna kailangan sumunod. Pagka medyo nagets, eto ha, naglalaro pa siya, di ba? Usually yan, dapat pagka pinaupo ko siya niyan, masama loob niya. Pero dahil medyo maganda yung pinanggalingan namin, ito, okay yung engagement namin, most likely, babalik yan sila. Okay, let's go na! Come on, sit down! Sit down, sit down. Sit down. Wow! Sitting down, no? Tinawag ko siya, kahit naglalaro siya, wala nang problema. Ang haba na nun eh. Simula kanina, gano'n na activity namin. Ano ba ang mga ginawa natin para mapasunod natin siya? Sobrang simple. Hindi ko muna pinapansin yung iyak niya, iisipin ko kung bakit siya umiiyak kasi pagka ang definition ko sa iyak is masama, hindi ko gagawin 'yon. Pero kung ang definition ko sa iyak is ano ba dahilan bakit siya umiiyak? Eh nung kinuha ko, nung sinabihan ko wag niya munang kunin, umiyak siya. Eh di yun lang naman pala di malamang sa malamang tinatry niyang umiyak para makuha niya gusto niya. So, pagka naintindihan ko yung function, mas mabilis po mag-settle ng behavior.